Magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo po muna ay dumako sa isang panalangin bago ang ating pangangaral. Dakilang Diyos, manaming banal na nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami ay muli makapakinig ng iyong salita. Nawa ay gamitin nyo ang inyong lingkod at isang laging kagalakan at isang karangalan ang magamit para sa ganito kalaking na gawain. Kaya tulungan mo ang inyong lingkod at nawa ay maipakita kung ano ang kalagahan ni Kristo at kami ay mahamon sa aming mapapakinggan. Maraming salamat po. Dalangin namin ang biyaya ninyo sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen. Ang ating text ay manggagaling sa Philippians chapter 1 verses 27 to 30. Ay nais ko na idako tayo doon directly. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake, engage in the same conflict that you saw I had and now hear that I still have. So, dito po sa ating binasa, ay sinisimulan ni Pablo ang bagong paksa or bagong section ng sulat na ito. Sulat niya sa mga taga Pilipos, na dito ay makita natin kung paanong dun sa unang mga talata ay nakita natin na si Pablo binigay yung kanyang sariling patotoo kung paanong ang ebanghelyo ni Jesucristo ay umepekto sa kanya. Na doon sa sinabi niya nung una doon sa chapter 1 verses 12 hanggang sa verse 18, sinabi niya na kung ano man ang nangyari sa akin dito, I'm in prison, it has served for the advance of the gospel. At nagbigay siya ng 3 rason bakit niya naisip yon. Sinabi niya, lahat ng mga Praetorian Guard at lahat ng mga nasa sambahayan ni Caesar, they knew that my imprisonment is for the sake of Christ. Kumbaga, hindi niya tinago. Sinabi niya, it is worthy to suffer for Christ, and all of those people around me knows it. And then, sinabi rin niya na kung paanong yung kanyang resilience na kahit nasa jail siya ay nakapangaral pa rin, it brought courage doon sa mga marami pang mga mananampalataya na nagnanais magministeryo or magproklama ng gospel. It brought great courage to them. And then, sinabi niya, kahit may mga nanlilibak sa akin na gusto akong tuyain, at sabihin na I'm a failure, they preach the gospel very eagerly, not for the purpose of spreading the gospel per se, but to highlight my imprisonment. Sinabi niya, ano ngayon? So what then? What then? Only, sinabi niya, I rejoice because the gospel has been flourishing. And then yung second section, sinabi ni Pablo doon, yung pinreach ng ating pastor is, ano yung naging rason, ano yung naging epekto ng gospel ni Jesucristo para sa kanya? Sinabi niya, it brought yung appreciation kay Jesucristo that He is my all in all. Whether I am absent in the body, whether I am with you, kumbaga sinabi niya, mamatay man ako o kaya ako'y mabuhay, ito ay para kay Kristo. At dahil doon, kahit na siya ay nakakulong, sinabi niya na siya ay confident and siya ay nagagalak. Kumbaga, unbelievable yung kanyang buhay.
And then sinabi niya rin, dahil din doon, dahil si Kristo ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang, ang mabuhay pala kay Kristo ay ang paglingkuran siya ng higit at higit sa lahat. Kumbaga, ibuhay ang kanyang natitirang buhay para sa paglilingkod kay Hesus Kristo. At kumbaga yun, sinasabi niya, this is what the gospel of Christ has been doing sa akin so far. And then sinasabi niya ngayon, kayo naman, eto naman, makita nyo nawa ang ebanghelyo na worthy ng inyong buhay. Kaya nga, pagkatapos na ibigay itong sarili niyang patotoo, kung anong naging effect ng gospel ni Kristo sa kanyang buhay, ay hahamunin niya naman sila na mamuhay na ayon sa ebanghelyo. Sinimulan niya itong text natin sa pagsasabi ng word na only. Sinabi niya, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Kumbaga yung this will serve as the header ng mga sasabihin niya mula sa chapter 1 verse dito sa ating binasa hanggang sa chapter 2 verse 18 na parang sinasabi ni Pablo dito kung papaanong ang pamumuhay ko ay naimpluwensyahan ng pagmamahal ko sa ebanghelyo ni Kristo kahit sa harap ng matinding pagsubok ay gayon din nawa kayo sa inyong pamumuhay. Na kahit na kayo ay nasa harap ng matinding persecution, ay magpatuloy pa rin kayo alang-alang sa ebanghelyo ni Hesus Kristo. Yung word na only, matindi ito kasi this is, why sinasabi niya, this is the only acceptable way of life. This is the only acceptable way of life. So, whatever happens, parang sinasabi ni Pablo, gawin ninyong karapat-dapat sa ebanghelyo ang inyong pamumuhay. Kumbaga yung sinabi niyang only dito, parang merong hudyat ng warning. Kumbaga, there will come a time na mapipiga ang inyong pananampalataya. Pero ito yung tangi niyong gagawin. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Kaya nga kung bibigyan natin ng series ito, which I do not want to take it as a series, pero kung bibigyan natin ng title itong series na ito mula sa ating binasa hanggang sa chapter 2, this I would entitle this Life Worthy of the Gospel. At doon ay dito makita natin yung apat na itatakal ni Pablo. Doon sa una, dito sa binabasa natin, is yung tenacity in the face of external foes. And then yung pangalawa, he will tackle about unity, doon sa chapter 2, 1 to 4. And then sa 2, 5 to 11, this is the heart of this passage or this pericope, yung humility, about the humility at pinakita rin doon yung humility mismo ni Hesus Kristo. And then lastly, sa chapter 12 to 18 is yung issue ng obedience. So, these three, yung tenacity, yung unity, yung humility, yung obedience, these are all life worthy of the gospel. At ito yung sinasabi niya, only these four thing, ito ang dapat nyong gawin bilang iglesia. We should have this tenacity. Merong kayong united and courageous na stance against external foes. And then you are united. And then you have this humility. And then you are keeping obedience sa Diyos. These are the only thing that you must do when you are being faced with external foes. Kaya nga, tingnan natin ngayon yung ating text na chapter 2, 1 to 4. So, kung tatanungin natin, what is the first way to live a life worthy of the gospel? Dito makita natin, naglista si Pablo ng apat na mga habilin or kumbaga, apat na habilin dito at itong apat na habilin or bilin na ito ay dapat makita sa kanila whether present siya or absent siya. Kumbaga parang sinasabi niya, walang pahinga dito. Dapat niyong gawin ito whether magkita man tayo
whether mabalitaan ko lang kayo, kumbaga wala ako, hindi nyo ako nakikita, whether nandyan ako or wala ako, gawin nyo ito. Kumbaga, walang hintuan, walang pahinga sa Christian obligation na ito. Kahit anong kalagayan nila ay dapat maging ganito sila. Gusto ko nang ipauna, ano yung tinutukoy niya dito, kasi yung apat na mga bilin na ito tumutukoy doon sa pagiging unitedly firm and fearless. United and then firm at saka sila ay fearless. Yung una, binanggit niya, standing firm in one spirit. Sinabi niya, and then with one mind, and then thriving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponent. Yung standing firm in one spirit, at saka yung with one mind, these are languages ng competition. At particularly kapag nandoon sa digmaan, they needed to stand firm, united, with one mind and one spirit. And then they should strive for one goal. And that one goal is to be side by side for the faith of the gospel. And then syempre meron kang kumbaga intrepid, kumbaga fearless. You're not being frightened in anything by your opponents. Ano man ang kanilang ihahain sa iyong lakas at anumang temptation ang ihahain sa iyo ng kaaway, you would not be frightened. Hint yon na ang nararanasan ng Philippians is enough for them to be frightened. Hindi binanggit ni Pablo kung ano ito, but it is enough for us na matindi pala yung nangyayaring opposition sa kanila. So, it is a call to be unitedly firm and firmless. Alam niyo, yung mga language na ito ay ginagamit noong panahon nila Pablo sa pakikipaglaban sa mga pakikipaglaban ng mga sundalo. We know the Spartans, they are known for this, that they are fearless, they're standing firm, united, and thriving for one purpose. Yung mga Spartans, matatag sila at nagkakaisa at hindi natatakot. Pinakita nila ito by their tactic. Yung tactic nila sa kanilang labanan, it is called the phalanx. The phalanx, yung para silang battle ram na mag-iisa. Kumbaga para silang isang buo na puwersa na pinagsama-sama. Yung kanilang mga shield ay gagamitin nilang panangga at yung mga nasa harapan ay nasa harapan yung kanilang mga shield at yung mga nasa likod ay nasa ibabaw yung kanilang mga shield. Kumbaga isang buo sila na kumbaga walang anumang arrow sa makakapasok sa kanila, and then everyone is side by side fighting together. Kumbaga, I've got your back, buddy. Kumbaga, tutulak na nasa likod yung mga nasa unahan at sila ay aabante at ang gagawin nila is, kung o-opensa sila, is bubuksan nila ng konti and then ipapasok yung sibat. So, these are the idea here na parang they are standing firm in one spirit like these Spartans in the form of a formidable na foe. So, and then may word na binanggit dito yung mga commentators, mga naunang commentators, sinabi nila this is tenacity. What is tenacity? This is ito yung pagiging determinado at porsigido na makuha ang isang mithiin sa kabila ng mahirap na oposisyon. Sa panahon na mahirap kalabanin ang nasa harapan mo, what you would do is you would wear this tenacity. And then hindi lang tenacity, this is a united tenacity. Hindi ubra dito yung solo flight na pahiro. Dahil kung sino man sa phalanx ang hihiwalay, it would mean defeat for the whole people doing that phalanx. So, hindi pwede dito yung ako na lang lahat. Hindi. We need one another in doing this. And ano yung dapat nilang ipaglaban?
sila na mga mananampalataya. Sinabi doon, this is one thing they should do. They should be thriving side by side for the faith of the gospel. Yung faith of the gospel na yon, ibig sabihin, this is the faith that derives from the gospel. This is the faith na dahil meron kang ebanghelyong tinanggap, you understood that Christ died for you. He loved you, and then He continues to shed grace para sa iyo because siya ay nasa iyo. Kumbaga, ang Diyos ay nasa iyong panig. You have this faith. You have this faith in God and faith in Christ and faith in the gospel. This is a gospel-based faith. So, what can we see sa lahat ng mga sinasabi natin na ito? That the church's duty is to be unitedly firm in standing for their faith in the face of great opposition. This is the duty of the church, na maging unitedly firm sa paninindigan, sa pagtayo para sa kanilang pananampalataya in the face of great opposition. Ang tungkulin ng iglesia ay dapat magkaisang tatagan ang paninindigan sa pananampalataya sa harap ng matinding oposisyon. Yung opposition dito, not necessarily physical, but maybe yung kanila, again, hindi sinabi ni Pablo, yung kanila is maybe may physical aspect yung opposition, pero sa atin, kung i-apply natin ito sa atin, hindi na applicable madalas yung affliction na physical. Kasi wala na tayo doon sa panahon na tayo ay inuusig physically, wala nang bine-burn at the stake sa atin. But this is not necessarily physical, but conflicting principles imposed on us by our society. Ito na yung ating opposition ngayon. Yung mga tao na nag-i-impose ng kanilang mga maling paniniwala at pine-pressure tayo doon sa kanilang mga maling paniniwala na yon. Minsan yung pressure galing sa mga mahal natin sa buhay, or minsan ay sa mga kaibigan natin or yung realm na ginagalawan natin. Katulad sa work, merong prinsipyo sa iyong trabaho na hindi umaayon sa iyong pananampalataya at nagsusuppress sa iyo. Sa school mo, kaya sa neighborhood. So, ito yung oppositions that are being reality sa atin. Ito yung realidad ng opposition sa atin. So, ito yung mga prinsipyo na tumataliwas sa ating pananampalataya. Yung mga we hear minsan dito sa pulpit, someone, employer, na nagsabi doon sa tao na laging nagpapaalam, gusto ko pong mag-day off ng Sunday kasi ako po ay isang ganito, Baptist, pero ang ganito ang sinabi niya is, bumalik ka na lang sa dati mong relihiyon. Kasi ang daming bawal dyan sa pagiging Baptist mo. Mga pressure din mula sa ating mga kapamilya na humihikayat sa ating talikuran ng ating mga pinaninindigan at tanggapin ang oportunidad na nakahain na sa ating harapan. Baga, mahal mo sa buhay mismo nagtutulak sa'yo, gawin mo itong isang bagay na alam mong mali, pero sa kanila, this is something beneficial for you. At gusto ka talaga nilang itulak doon at matindi yung pressure sa atin kasi mahal natin sa buhay mismo ang nagtutulak sa atin. Hindi ito biro kasi ramdam natin mismo yung pressure. Meron sa ating sarili minsan na nagsasabi, bakit hindi ko subukan? O kaya, sige na nga, gawin ko na lang itong bagay na ito. O kaya, bakit, itry ko kaya? Pero wala nang ibang paraan kundi magkaisa tayong hawakan ng ating pananampalataya sa harap ng mga pressures na ito. Wala kang ibang dapat gawin. Tatagan mo, at kung ikaw ay miyembro ng isang iglesia, tayong lahat dito, ang gawin is magsama-sama tayo na magkaisang i-uphold ano yung dinidikta ng ating pananampalataya. And we just did that. Di ba? Ginawa natin ito. We uphold what our faith is compelling us to do.
We should do the right thing. We should embrace Christ because ito yung dinidikta ng ating pananampalataya. We just did that. Sama-sama tayong nanalangin. Sama-sama tayong nakipag-usap. Pinaalala natin ang ating pananampalataya doon sa tao. Yung gospel, si Kristo mismo, pinaalala natin yung worth niya. And look at what we have right now. A result na hindi natin, kumbaga, pinag-pray natin, pero tayong lahat namamangha doon sa pagsagot ng Panginoon. Kumbaga, nag-pray tayo, sinagot ng Diyos, kumbaga, nagulat pa tayo, namangha tayo. Pwede pala talaga. And the Lord have answered our prayers. Pinatunayan muli ng Diyos na buhay siya. And He delights on our unity and upholding of our faith in Him. He delights in it. Because ito yung pinapanalangin ni Kristo. That we should be one. Kung papaanong sila ng kanyang Ama o ng ating Ama ay iisa. Marami pa tayong haharapin ng mga pagsubok along the way. Kaya hindi natin kailangan maging complacent. Kumbaga, we should be ready in season and out of season. Na i-uphold yung ating pananampalataya together, standing side by side. Because hindi natin alam kailan tayo atakihin. O kaya, hindi natin alam kailan aatakihin ang kapatid natin na katabi natin. Or hindi natin alam yung mismong kaharap natin, okay na okay siya, pero he's being battered, kumbaga, bombarded by the works of the devil. Whether may nakikita tayong pressure or wala, the only thing that we must do is to be united and firm in our belief. Always burning with passion for the faith that was delivered unto us. So, ang tanong sa atin is, what are our motivations to continue uniting with each other in upholding our faith? Ano yung motivation na ibinigay ni Pablo para magpatuloy tayo na nagkakaisa na pinaninindigan ng ating pananampalataya? Dalawang bagay. Uniting together is a sign of our salvation. And number 2, suffering together is a gift along our salvation. Tingnan natin yung una. Uniting together is a sign of our salvation. Doon sa verse 28, this is a clear sign to them of their destruction, but of our salvation, and that from God. So the command Paul has given serves as both signs of destruction and of salvation. Kumbaga, yung apat na command ni Pablo dito, ito yung sinasabi niyang this. Ito yung sinasabi niya, this. Yung apat na ito yung magiging sign, whether sa destruction o kaya sa salvation. Kapag kayo ay sama-samang pinapalakas ang pananampalataya ng isa't isa at kapag hindi kayo natatakot at hindi kayo nagpapatinag sa pressure ng mundo, ito ang maliwanag na pruweba ng destruction ng inyong mga taga-usig. At ito rin ang tanda ng inyong kaligtasan. Kumbaga parang ganun yung sinasabi ni Pablo dito. Ang patunay na malapit na nalalapit na pagbagsak ng mga umuusig sa kanila, it is very interesting na hindi yung dramatic na announcement of their doom, their destruction. Walang thunder, walang matinding or malakas na tinig na nagsasabing, ito yung inyong kakahinatnan. Ang sign ay yung simpleng makita nilang ang iglesia ay hindi natatakot, sa halip ay magkakasamang naninindigan para sa pananampalataya. Ito pala, whenever we are being united at merong umaatake sa atin, yung ating pagiging united, ito pala ay sign na sila ay mapapahiya in the future. At ito rin pala ang patunay na ang iglesia ay hindi mapapahiya. Kung sila ay madedestroy, tayo ay masisave. Kumbaga, sila ay mapapahiya,
And we will be vindicated sa bandang huli. Mabibindicate tayo na ang Diyos ay nasa ating panig. Kumbaga, whenever we are being united, ito ay senyales na nasa panig tayo ng pagwawagi. Kumbaga, hindi tayo matatalo dito kapag tayo ay nagkakaisa. And that's the point. The church is on the winning side if they are thriving together to live out their faith. Yung word dito is thriving together. Kumbaga, they're doing their best to be together na i-uphold yung pananampalataya nila. Ang iglesia ay nasa panig ng tagumpay kapag sila ay magkakasamang pilit na ipinapamuhay ang pananampalataya. Kapag naipapakita natin sa lahat ng tao kung paanong tayo na hindi magkakaano-ano, nagmula sa magkakaibang kultura at kinagisnan. Upbringing, iba yung upbringing ko sa upbringing nyo, iba yung ugali ko sa ugali mo, iba yung aking appreciation sa isang bagay at iba sa inyo. Magkakaiba tayo, yet we can get along because we know we all belong to Christ. Doon natin napapatunayang sa Diyos tayo. Kapag kahit na marami tayong differences, but we can get along. Pwede tayong magsama. Na pag pinagsama-sama tayo sa isang lugar, walang makakabangga sa atin. Kumbaga, sino mang babangga sa atin ay mapapahiya. Kapag naipakita natin sa mga tao na kahit na hindi tayo magkakadugo, pero mas matindi pa sa kadugo ang ating pagprotekta sa bawat kapatid, na hindi natin nahayaan na basta-basta makuha ng kaaway ang sino man sa atin. Kumbaga, damay-damay na tayo dito. Kumbaga, lahat tayo sama-sama na susuong sa peligro at kahihiyan. We may be battling yung mas mahal nila sa buhay sa prinsipyo at sa mga taktikang ginagawa natin bilang iglesia, pero we will never back down. Sapagat ito ang dinidikta ng ating pananampalataya. Kahit everything else, our panig doon sa pagpunta ng tao na yun sa kamalian, we will stand our ground. Mananindigan tayong mali yun. And we will, kung hanggat maaari, hatakin natin yung tao na yon, palayo doon sa kapahamakan na yon. Even though everyone is telling that this is the right way, the right path, we will stand and be united na sasabihin, ito ang aming pananampalataya, hindi pwedeng ang kapatid namin makuha, dapat ay manumbalik siya. So, hindi tayo papayag na isa man sa atin ay mawala. Sa halip ay sama-sama tayong kukulitin ang langit or kakatukin ang langit sa ating mga pananalangin para manumbalik sa pananampalataya ang naliligaw na kapatid. When even unto the last minute, susuungin natin ang panganib ng pagsundo, pagliligtas sa kapatid mula sa tiyak na kapahamakan. Even unto the last minute, we will do that. Kaya mga kapatid, mas mukhang mga anak tayo ng Diyos kapag tayo ay nagkakaisa alang-alang sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay ganito yung isipan natin, we should be together. No one should be wayward at nalalayo sa atin. Na kapag nangyayari yun, di tayo mapapalagay. Ang gagawin natin is, hahanapin natin yung isa na yon. At sama-sama natin siyang ibabalik kung hanggat makakaya natin. Siyempre, sa tulong ng biyaya ng Diyos. Eh, anong resulta nito kapag ganito? We saw this. Yung umuusig sa atin, sila na yung naiinis sa ating kakulitan. At dahil dito, sila mismo ang kakalas at aatras. Sige, diyan ka na. Ayaw kang tantanan nila? Sige, diyan ka na. Gusto kong linawin, hindi laging ganito. There are times na tuluyang makukuha sa atin ng ilan. And we have experienced those.
but it proves that they left us because they are not of us. Pero tayong mga anak ng Diyos, we have each other's back. Tayong lahat ay sama-sama. Kaya walang iwanan hanggat may nakikita pa tayong sign ng biyaya ng Diyos. That's one way na pwede natin ipakita that we are united. Hindi po pwede na merong isa na nangihina pero baliwala lang at wala tayong gagawin. May gagawin at gagawin tayo. Ang pananampalataya natin nagdidikta na palakasin din natin yung pananampalataya ng taong ito. So as a challenge, do not take uniting together in the faith as trivial and then be cold in the endeavors of the church. Instead, seek to cooperate. Huwag mong tingnan yung pagsama-sama sa pananampalataya bilang walang gaanong halaga at bilang resulta maging malamig sa pagsuporta ng mga adhikain ng iglesia. Sa halip, makiisa tayo. Makisama tayo. No, join yung mga available opportunities for strengthening sa ating iglesia. Opportunities sa strengthening ng ating pananampalataya. Wala naman sana sa atin na ang tingin sa mga Bible studies at fellowships na maliit na bagay lang. Malaking bagay ito para sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. At hindi lang yon, it strengthens our bonds. Yung mga group na ito na nagba-Bible study, women, men, nagbo-book study, lahat ito it strengthens our bonds. Kaya wag mong sayangin yung fellowship at Bible studies. Ang dami nating ganon dito sa church. Sana ay mas panghinayangan mo yon kaysa sa pahinga o kaya entertainment na available ka naman but you would just want na nasa bahay ka na lang because pagod ka. Nawa ay wag nating tingnan na parang trivial matter lang itong mga bagay na ito sapagkat ito ang nagpapatibay sa ating pananampalataya at sa ating bonds bilang iisang katawan. Hindi natin alam, baka may kapatid tayo doon na nangangailangan ng mainit na fellowship. Kasi sa kasalukuyan, ang mainit na fellowship nakikita niya sa kanyang mga unbelieving friends. Or baka ikaw mismo nangangailangan ng mainit na fellowship dahil nanlalamig ka na. Kaya salamat sa mga uma-attend doon sa ating mga fellowship. Sa prayer meetings, Bible study, book studies, lalo na sa worship services. Ngayon, hindi nyo alam yung encouragement na dulot nito sa mga nandito at nakakadaupang palad natin or nakaka-fellowship natin. Maraming salamat doon sa walang sawang nag-host at nagbubukas ng kanilang mga tahanan for Bible studies. Salamat po sa mga nagpapamerienda. Napakasarap ng fellowship at kwentuhan habang may masarap na pagkain. Maraming salamat sa mga nagtuturo sa atin, sa pastor, preachers, sa mga at teachers. Sana po ay pagpatuloy lang po nating lahat ito at naway makisama ang lahat sa atin dito. Hindi po tayo lugi sa mga pagpapagal at pagsasakripisyo para dito. Sapagkat mas mukhang sa Diyos tayo kung gagawin natin ito. Mas mukhang hindi tayo sa Diyos kung hindi natin ginagawa ito. Kaya mas parang pinapatunayan nating we are on the winning side when we do these things. Ganito si Kristo, di ba? Gustong-gusto ni Kristo na tayo magkaisa. Ito yung kanyang panalangin sa Ama at na pinakita niya sa atin doon sa high priestly prayer niya na parang sulyap, ganito manalangin si Kristo. I pray to you, Father, that they may be one as we are one. Gusto niya na magkaisa tayo. He instituted the Lord's Supper so that we may dine together as one sa bibig na paggunita ng Ebanghelyo. He also wants to dine and have fellowship with us. Di ba? In the marriage supper of the Lamb, ikakasal tayo sa Kanya. And
tayo ay uupong kasama niya sa piging ng kasalang yon. He wants to have fellowship with us. How can we make gathering together trivial if our Savior longs for it so much? Paanong ikaw walang halaga sa iyo ang gathering at yung fellowship kung ang ating Panginoon na nagligtas sa atin, He longs and He died for it. At na tayo ay pagsamasamahin niya. Alam niyo si Dietrich Bonhoeffer, nabanggit ko na ito noon, sa pagiging prisoner niya ng Nazi Germany, sa paglaban niya kay Hitler, nagpalipat-lipat siya ng mga camps. And then, dun sa kanyang experience na yon, he wrote a book na pinamagatang Life Together. Kumbaga pinapakita niya, this is what I have back then and now I don't have. At na-appreciate ko kumbaga sinasabi niya doon na ano yung nami-miss ko. At binanggit niya doon yung fellowship. And then make famous quotation siya na katulad nito, the physical presence of other Christians is a source of incomparable joy and strength to the believer. We may not sense or feel the sense nung binabanggit ni Bonhoeffer dito. Dahil wala tayo sa kulungan. Pero kung maranasan man natin ito, for sure, mamimiss mo itong gathering na nangyayari sa atin. So, hanggat wala pa yun, hanggat hindi ka pa nawawalay sa gathering na ito, you appreciate what we have now. And sana hindi tayo mawalay sa gathering na ito. Sana hindi tayo mahinder to gather together and to have fellowship and strengthen one another in the faith. So we may not know it, but there may be someone in us who needed our physical presence. Just like Bonhoeffer. Maybe meron dito sa atin, prisoner, hindi ng Nazi Germany, pero prisoner ng pressure na meron siya sa kanyang ginagalawan outside this church. At napakalaking halaga na pinapakita natin, we're striving together, side by side, in the faith of the gospel. So, number 2, suffering together is a gift along our salvation. Napakaganda nito. Sinabi ni Pablo, for it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Engage in the same conflict that you saw I had and now hear that I still have. So Paul treats suffering on behalf of Christ as a granted favor no less than believing in Jesus. Kumbaga, kung favor ang pagbibigay ng faith sa atin, yung kakayanan na maniwala kay Jesucristo, favor din yung pagbibigay sa atin ng suffering. Sapagkat iginawad sa inyo, kumbaga ito yung sa Tagalog, sapagkat iginawad sa inyo na alang-alang kay Kristo ay hindi lamang manampalataya sa Kanya, kundi gayon di magdusa para sa Kanya. Yung suffering nila ng opposition at persecution, perhaps mula sa Judaizers or sa mga countrymen nila, na dati silang kabilang doon sa kanilang religion at sa kanilang society, citizen sila ng Rome, even though they are in Philippi, colony sila ng Rome, so meron silang sense of dignity at walang pressure sa kanila now na sila ay mga mananampalataya na they have this pressure and opposition sa kanila. Sabi doon, yung suffering at opposition, yung persecution, ito daw ay pinagkaloob kasama ng kanilang pananampalataya. Kung paano ang faith ay graciously given by God, ganon ding mabiyayang ibinigay sa kanila ang pagdurusa. Maaring nababalitaan ni Pablo ang ilan sa kanila ay nalulungkot at nalulugmok sa mga nangyayaring sufferings nila, kaya niya nasasabi ang mga bagay na ito. Ang mga pananalitang ito ni Pablo ay hahamon sa sino man sa kanila na nag-iisip na yung grace ng Diyos ay connected lang sa pagtanggap ng mercy at forgiveness. Kumbaga lahat, yung grace ng Panginoon connected lang sa mga positive
blessings ng salvation. Pero ang totoo ay graciously given din sa mananampalataya ang magdusa alang-alang kay Kristo. Yun yung gusto kong ipaunawa sa atin. Graciously given sa'yo. So what should we do? We should embrace itong mga ganitong mga suffering for Christ. Hindi ito patunay na iniwan na sila ng Diyos, kundi isang tanda ng biyaya ng Diyos sa kanila. So the point is this, suffering for Christ is not a proof of God's abandonment, but a sign of special grace granted to us. Suffering for Christ is not a proof of God's abandonment, but a sign of special grace granted to us. Kaya, hindi tayo maayon sa prosperity gospel movement kasi nakikita nila yung suffering not as a mark of Christian na full of faith. Hindi, kumbaga, kung nagsasuffer ka ngayon, kulang ang pananampalataya mo. You're not completely Christian. Alam nyo, ang totoo, sila yung katulad ng pagan religion ng mga Philippians. Itong mga prosperity gospel movement na ito. Bakit? Kasi itong mga Philippians na ito, in their pagan religion, hindi sila nire-require ng mga deities nila na magdusa para sa kanilang religion. Ganun din ang prosperity gospel movement. Hindi sila nire-require to embrace suffering, kundi iwaksi ang suffering. Ayoko ng suffering. Pero nung sila ay ma-convert, mula doon sa kanilang pagan religion, nagsimula ang persecutions at suffering nila. Itong mga Philippians na ito. At ang sabi ni Pablo, kasama yan sa biyaya ng Diyos sa inyo. Ang totoo ay yung pagpili sa Diyos ay hindi nagtatanggal sa atin mula sa pagdurusa. Sa katunayan, it is a call to suffer. We are being called to suffer. Diba? Huwag natin kalimutan na tayo ay tinawag na magdusa. Pero ang pakay ni Pablo dito ay hindi lang isipin na inevitable ang suffering. It is one thing to, kumbaga na tanggapin na lang ang katotohanan, kasama talaga sa buhay ang suffering, that's why tatanggapin ko na lang ito. Hindi ganon. Hindi ganon ang gustong gawin at ipaintindi sa kanila na inevitable lang ang suffering, that's why okay lang ito. As if wala tayong magagawa kundi tanggapin ito kahit ayaw natin. No? Mayroong ganon na Kristiyano. Akala natin ay spiritual kasi napagtitiisan yung sufferings ng buhay, pero ang totoo, nasanay na lang. Ang taong ito natanggapin ang katotohanan na hindi niya na kasi maiiwasan ang kapighatian. Kumbaga, itong lot ko, tanggapin ko na lang. Walang spiritual matter. Walang spiritual na aspect doon sa kanyang pagtanggap ng suffering. Kumbaga, inevitable ito. I will just embrace it. Pero ang gustong iparating ni Pablo dito sa atin ay hindi lang tingnan ang suffering bilang hindi maiiwasan, kundi ito ay patunay ng biyaya ng Diyos sa atin. Na binibigay ito ng Diyos sa atin as a gift. When you are suffering for the sake of Christ, I'm not saying na nagsasuffer ka kasi pinapalo ka ng Diyos kasi sa isang kasalanan, hindi mo pwedeng i-claim na you're suffering for Christ. But if you are doing these things, that you are standing firm in your faith, and yet you're suffering for it, suffering for Christ, ituring mo yung suffering na yon na biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya nga, ang challenge sa atin, exceed your reception of sufferings as just inevitable. Instead, embrace it as God's gracious dealings with you. Yakapin mo ito. Na ito ay mabiyayang pakikitungo ng Diyos sa iyo. Gusto kong linawin, hindi naman natin hinahanap yung suffering. We try with all our capacity to alleviate itong suffering. Pero kung darating ito sa ating buhay, as providence would permit, hindi natin titingnan na parang parte lang ito ng buhay, Kristiyano. Kung titingnan mo ito na biyaya ng Diyos, kumbaga,
God is, kumaga, paano mo ba isipin to na parang natutuwa sa akin ng Diyos? That's why pinagkakaloob niya sa akin itong suffering na ito. You see yung kabalintunaan nung kaisipan ni Pablo dito na parang ironic. This is favor from God, pero nahihirapan ako, suffering. Pero nonetheless, it is a gift from God. Mas mag-alala ka kung wala kang suffering sa buhay Kristiyano. It may be na kaya wala kang suffering sa buhay Kristiyano dahil wala kang itinataya para kay Kristo. Baka dahil nagpapaka-low-key, low-key. Christian tayo. Kaya wala tayong nararanasang persecution for Christ. Yung walang mga suliranin sa Christian life, mostly itong mga tao na ito, sila yung madalas na nagko-compromise ng kanilang pananampalataya para makaiwas sa problema. Therefore, wala silang problema sa Christian life. Sana wala sa atin ang ganon. Pero kung dahil sa pananindigan kay Kristo, ikaw ay nagtitiis ng pagdurusa, magalak ka dahil biyaya ng Diyos yan sa iyo. Hindi pwedeng walang sakit ang mas piliin si Kristo kaysa sa mundo. Meron at meron. Pero wag mong isipin na talo ka kasi mas panalo ka kapag nahihirapan ka alang-alang kay Kristo. Panalo ka kasi tandayan ng biyaya at pabor ng Diyos sa iyo. Diba? Doon sa Matthew 5:10 and 11, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on your account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Mapalad ka kung alang-alang kay Kristo ay nagdurusa ka sapagkat dakila ang gantimpalang naghihintay sa iyo sa langit. Hindi pwedeng hindi makita ng Diyos yan. Yung mga pagtitiis na ginagawa mo para sa Kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi man tayo iniligtas ng Diyos mula sa suffering sa buhay na ito, pero binigyan niya tayo ng kakayanan, ng biyaya ng Diyos na malagpasan ang bawat pagsubok na ito. Ganyan si Kristo. Di ba? Tinanggap ni Kristo ang curse ng pagdurusa para sa iyo. Ngayon, yakapin mo ang biyaya ng pagdurusa para kay Kristo. You see, ang tinanggap ni Kristo, curse ng pagdurusa, pero ang binibigay niya sa atin, biyaya ng pagdurusa. Yakapin natin ito. Hindi na ito galit ang Diyos. Kaya meron tayong pagdurusa, kundi mahal tayo ng Diyos. Kaya we partake on the sufferings of Christ. Ay yung mga martyrs, niyakap nila ang suffering unto death for the sake of Christ. At isa na dito si Polycarp, na bishop ng Smyrna noong 2nd century. Tumanggi siyang mag-offer ng incense para sa Roman Emperor. Dahil doon, siya ay sinintensiyahang mamatay. Maaring sa iba ay simple lang yung pag-offer ng incense sa isang tao. Sige, gagawin ko na lang ito para hindi ako mamatay. Pero hindi ito ganon kay Polycarp. Matinding bagay ito. This is like sampal ito sa Diyos na nagligtas sa kanya. Kaya ang sinabi niya, 86 years I have served Him, and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King who served me? Kumbaga, nasa face na siya ng persecution at kumbaga sa iba, ito ay tatanungin niya, Lord, ako na nga yung naglilingkod sa iyo, pero ba't ako pa yung papatayin? Ako pa yung nandito. Pero para sa kanya, sabi niya, yung Lord niya na pinaglingkuran niya ng 86 years, walang ginawang masama para sa kanya. Even this thing na nasa harapan niya ngayon, na kamatayan, hindi pa rin ito kasamaan na ibinibigay ng Diyos. It is also something na pwede niyang yakapin as his stance para sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So, how can we compromise our faith to escape inconvenience when this small inconvenience would at least show our gratitude to the unmeasurable goodness of Christ? Ulitin ko yun, how can we compromise our faith
to escape inconvenience, when this small inconvenience would at least show our gratitude to the unmeasurable goodness of Christ. Ito na nga lang mga maliliit na inconvenience na ito ang pwede nating ipakita na na-appreciate natin yung enormous love ng Diyos para sa atin. Hindi pa natin pwedeng yakapin para pakita yung ating gratitude kay Kristo. Nawa ay makita natin na kahit yung mga sufferings mo yan, that is not worthy para sabihin mo, this is my gratitude para sa ginawa ni Kristo sa akin. Hindi mo pwedeng pantayan. Kaya anumang suffering, you embrace it. Just na parang ito'y binigay ng Diyos sa iyo. So as a conclusion, what a wonderful irony it is that our striving together proves God is with us and our suffering attests that God is for us. Let's pray. Lord, we are grateful sa aming natutunan. Nawa ay tulungan mo kami na i-apply ito sa aming mga buhay. Nawa makita namin ang aming mga sarili na nakikisa sa iglesia at pinapakita that we are in a united front upang sa ganon ay makita ng ibang mga tao na kami ang nasa panig ninyo. At nawa ay patuloy mo rin kaming bigyan ng kaisipan na meron kaming joy kahit na kami ay nagsasuffer. It is because hindi ka galit, kaya mo binibigay ito sa amin. Bagkus natutuwa ka sa amin, that's why hinaya mo kaming makabilang sa suffering ni Kristo. Thank you so much. Dalangin namin na naluwalhati ka sa aming pakikinig at nawa ay mas lalo kang maluwalhati sa paglapat nito sa aming mga buhay. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.